May 11, 2026, isang araw na parang political storm ang tumama sa Senado. Hindi simpleng sesyon, hindi ordinaryong botohan, kundi isang sunod-sunod na eksenang bihirang makita sa loob ng pinakamataas na kapulungan ng bansa. Nagsimula ang lahat nang umugong ang balitang may dalang umano'y ICC warrant ang kampo ni dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation para i-coordinate ang posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. At dito, biglang nagbago ang takbo ng buong araw. Sa loob mismo ng Senado, nagkaroon ng tensyon, girian at habulan. Ayon sa magkabilang kampo, nagtangka umanong labitan si Bato de la Rosa upang iabot ang warrant. Pero imbis na maging tahimik na proseso, nauwi ito sa kaguluhan. May habulan sa hallway, may komosyon sa hagdan, at may mga ulat pang may empleyado ng Senado na nasaktan habang nagkakagulo ang Senate Security at mga operatiba ng NBI. Dito nagsimulang umugong online ang tanong ng marami. Nagkataon lang ba ang lahat? O may mas malalim nang nangyayari sa likod ng Senado? Dahil habang mainit ang tensyon kay Bato, isa pang bomba ang sumabog. Bigla ang bumagsak ang liderado ni dating Senate President Tito Soto. Sa botong 13-12-2, napatalsik si Soto at pumalit bilang bagong Senate President si Alan Peter Cayetano. Sa loob lamang ng ilang oras, dalawang magkasunod na political earthquake agad ang tumama sa Senado. Una, ang tangkang padlapit kay Bato. Pangalawa, ang pagbagsak ng liderado ni Soto. At dito na nagsimulang maghinala ang marami. Kung wala raw bang operasyon ng NBI sa Senado, mangyayari kaya ang ganitong kaguluhan? At kung hindi dumating si Bato noong araw na yon, mapapatalsik pa rin kaya si Tito Soto? Batay sa bilang ng boto, lumalabas na kahit wala si Bato, sapat pa rin umano ang numero para maipalit si Cayetano bilang Senate President. Pero para sa ilang nagmamasid, tila naging trigger point ang ICC tension para tuluyang mabasag ang dating alyansa sa Senado. Isa pang tanong ang lumutang, kung naaresto ba si Bato noong araw na yon? Agad ba siyang madadala sa ICC? Para sa ilang senador, malabong mangyari yon. Dahil pagkapasok pa lamang ng bagong majority bloc sa pangunguna ni Cayetano. Agad nilang iginiit na dapat munang gamitin ni De La Rosa ang lahat ng legal remedies bago ang anumang surrender. Sa madaling salita, parehong hindi natuloy ang dalawang inaasahang mangyari ng kabilang kampo. Hindi na aresto si Bato at hindi rin nanadili sa pwesto si Tito Soto. Kinahapunan, lalo pang uminit ang sitwasyon. Lumabas ang pahayag mula sa Senate Security at kay NBI Director Madibag na si Tito Soto umano ang dahilan kung bakit nakapasok ang mga NBI agents sa Senado. May alegasyon pa na pinakain umano ang mga ito sa loob. Pero kinaumagahan, mistulang nagsimula na ang cleanup operation. Isa-isang nagsalita ang mga personalidad na sangkot sa kontrobersya. Unang nagsalita si Senadora Risa Hontiveros. Ayon sa kanya, nakakalungkot at nakakahiya umano ang nangyari sa Senado. The Senate is going viral for the wrong reasons. Binanggit niya ang habulan, taguan sa hagdan, at girian sa pagitan ng law enforcement at Senate security. Nanawagan siya sa bagong liderato na ibalik umano ang dignidad at respeto sa Senado. Kasunod nito, si Senador Mig Zubiri. Pinili niyang manatiling independent matapos ang leadership shakeup. Hindi siya sumama sa majority at hindi rin sa minority. Ayon sa kanya, nais na lamang niyang magsilbi only to the Filipino people and no political side. Pero isa sa pinakadiretsahang nagsalita, si Senador Ping Lacson. Hindi niya itinago na nasaktan siya sa naging paglipat umano ni Loren Legarda sa kampo ni Cayetano. Masakit. Ayon kay Lacson, hindi umano ang pag-alis ni Legarda ang problema, kundi ang kawalan ng abiso bago isinagawa ang Senate coup. Tinawag din niyang ugly at napaka-unpleasant ang buong pangyayari. At dito, mas lalong naging maingay ang usapan tungkol sa umano'y rebellion sa Senado. Habang umiinit ang debate, nagsalita rin si Tito Soto upang depensahan ang sarili. Mariin niyang itinanggi na pinayagan niya ang operasyon ng NBI sa loob ng Senado. Ayon kay Soto, sinabi lamang niya sa NBI
na makipag-coordinate sa Office of the Sergeant at Arms matapos siyang maabisuhan tungkol sa warrant. At dagdag pa niya, hindi niya alam na pupunta si Bato sa Senado noong araw na yon. If I had known Senator Bato was coming, I would have had a different perspective. Pero hindi ito agad dinanggap ng kampo ni Cayetano. Ayon sa kanila, hindi nila gawa-gawa ang kwento dahil mismo umanong Senate Security at si NBI Director Matibag ang nagbigay ng impormasyon. As Senator Pia, Senator Loren, Senator Aimee, and Mark Villar were in the room with me, it was the NBI Director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niyang aarestuhin namin. Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, kung pinayagan man kayo, they're my witnesses, I'm just Senate President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag, makipaghabulan kayo, di ba? So yun ang sinabi. And sabi namin, ang sagot nga niya, sir, nakita niyo nung umabot na sa loob ng session hall, hindi na naming hinabol. So sabi ko, that doesn't make it less problematic. That means you have to stop, no? So Senator Pia, you were there, so please feel free to speak. For full disclosure, I asked him after it was established na nakipaghabulan hanggang dito. So sabi niya, ni NBI Director, sabi ko sa kanila, wag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo? And then, medyo hindi niya na sinagot yun. So, that's what is the logical conclusion na hanggang tumungtong sa session hall, habulin nyo, gawin nyo, because I asked, what is your objective? Na i-serve yung warrant? Yes. So, may kasamang habulan. And basically, the answer seems to be yes. And he did say yes, but And Major General no. Samonte said that at 2 p.m., the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. But consistent with the Senate President said, earlier this morning, NBI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the President undersigned, but copies were not allowed. So in the report kasi po, sir, ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media, this was submitted during the session. At habang sariwa pa ang tensyon, isang bagong hakbang ang ginawa ng kabilang kampo. Naghain ng resolusyon sina Dito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros at Bam Aquino na humihikayat kay Senador Bato de la Rosa na voluntaryong humarap sa ICC. Sa dokumento, nakasaad na walang kapangyarihan ng Senado upang magsilbing sanctuary laban sa lawful arrest. Pero mabilis itong tinabla ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Cayetano, dapat munang payagan gamitin ni Bato ang lahat ng legal remedies. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. At sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang napansin ng publiko. Habang nagkakagulo ang Senado, nanatiling tahimik ang ilang senador, kabilang ang magkapatid na Tulfo at si Lito Lapid. Walang matinding pahayag, walang direktang kampihan, habang buong bansa ang nakatutok sa political chaos sa Senado. At ngayon, matapos ang habulan, ang Senate coup, ang palitan ng akusasyon, at ang banggaan ng dalawang kampo, iisa pa rin ang tanong ng publiko. Simple lang ba itong pagbabago ng liderato? O simula na ito ng mas malalim pang digmaang politikal sa loob mismo ng Senado?